Mayroon ka bang tinatawag na kapintasan? Halimbawa, kalbo ka ba, pandak, o yung masyadong nag-aalala? Kung meron, nagtataglay ka ng mga lihim na armas na inabot ng milyong-milyong taon ng ebolusyon para lang ikabit sa'yo. Sa video na ito, babaliktarin natin ang pananaw para makita na ang tingin mong system error ay sa katunayan mga advanced na features o kakayahan. One batas ng pagkakaiba, the deviance rule. Tinatawag na kahinaan ng marami, pero ang totoo, iba lang sa kapaligiran o environment. Ang kapintasan ay hindi madalas nangangahulugang mahina ka, kundi nabubuhay ka sa isang sistemang dinisenyo para sa iba. Si David ay gumagamit ng mga bagay, upuan at kasangkapan na lahat ay dinisenyo para sa karaniwang ginagamit na kamay, kaya araw-araw parang nakahadlang siya. Pero kapag sumali si David sa isang laro na nangangailangan ng sorpresa, ang pagkakaibang iyon ay naging bentahe dahil bihira ang kalaban na nakakapag-ensayo sa estilo niya. Ang likas na katangian ng kapaligiran ay inuuna nito ang nakararami para makatipid sa pagsisikap, hindi para maging patas sa lahat ng uri ng tao. Kaya may taong madaling umusad sa buhay at may taong parang nasa hard mode ng laro, hindi dahil may di magaling, kundi dahil mahirap ang mapa. Ang aral ng sistema ay huwag agad mag-assume na may depekto ka. Tingnan mo muna kung tama ba ang larangan o field na nilalaro mo. 2. Ng bihirang bentahe, the rare advantage rule. Ang hindi karaniwan ay lumilika ng gulat at nakakakuha ng puntos. Sa madaling salita, ang bentahe ay hindi ang pagiging mas malakas, kundi ang pagpapahinto sa kalaban para mag-isip ng isang kislap mata. Tungkol sa dominanteng kamay, sinasabi sa orihinal na teksto na halos 90% ay kanang kamay, kaya lahat ay sanay lumaban sa kanan. Kaya pagdating ng kaliwete, parang nabago ang control map ng mga pindutan at natataranta ang kalaban sa loob ng ilang segundo. Isang tao, B, ang minsan ay pinilit ng nakatatanda na baguhin ang kanyang kamay para makatulad ng lahat at nang tumanda, napagtanto niyang nawala sa kanya ang isang uri ng liksi o flexibility. Dahil nabuhay sa mundong kailangang umangkop, ang mga taong may kakaibang pamamaraan ay nakakasanay na magpalit ng pananaw at magpalit ng operasyon ng mas mabilis. Ang psikolohikal na mekanismo dito ay kapag hindi ka makasunod sa nakasanayang daan, napipilitan kang gumawa ng sarili mo. Ang aral ng estratehiya ay huwag mong alisin ang bihirang katangian, matuto kang ilagay ito sa tamang posisyon para maging bentahe. 3. Batas ng alarma, the alarm rule. Ang pag-aalala ay minsan ang early warning system ng utak. Sa simpleng definisyon, ang pag-aalala ay parang fire alarm na tumutunog kahit nasunog lang ang ibabaw ng tinapay. Nakakapagod pakinggan, pero ang whistle na iyon ang dahilan kung bakit laging may plan B, C at D ang marami. Handa na parang makikipaglaban. Si David ay karaniwang nanginginig sa takot, ngunit kapag may bigla ang aberya, mabilis siyang kumilos dahil nasubukan na ng utak niya ang sitwasyon ng daan-daang beses. Sa orihinal na teksto, tinawag itong hyper-awareness o ang pagkapansin sa maliliit na detalye na hindi napapansin ng iba. Ang likas na mekanismo ay, ang utak mo ay naglalaro ng survival game. Inuuna nito ang kaligtasan kaysa sa pagre-relax, kaya tuloy-tuloy ang pag-scan nito ng panganib. Ngunit may hangganan na dapat linawin. Kapag ang pag-aalala ay naging nakakapagparalisa, hindi na ito bentahe, kundi pasanin na sa kalusugan. Ang aral ng aplikasyon ay panatilihin ang alarma sa sapat na antas para sa paghahanda at kung ito ay humuhuni 24/7, kailangan mong matutunang babaan ang volume nito sa tulong ng nararapat na suporta. 4. Batas ng imahe, the image rule. Ang akala mo'y nawawala ay minsan signal ng kapangyarihan. Sa simpleng definisyon, ang pagkakalbo ay ang pag-iwan sa iyo ng iyong buhok. Pero minsan nag-iwan ito ng vibe na mahirap pasinungalingan.
Ayon sa orihinal na teksto, may pag-aral na nagpapakitang mas madalas tingnan ang mga kalbo na mas malakas, mas matalino at mas makapangyarihan dahil lang sa pagbabago ng itsura. Si Michael ay nagpakalbo at pagpasok niya sa meeting room, automatikong naiisip ng lahat na siya ay matigas, tough or authoritative, kahit na siya pa rin si Michael kahapon. Ang psikolohikal na mekanismo ay ang utak ng tao ay madalas mag-derive ng mabilis na konklusyon mula sa imahe. Mas kaunting detalye, mas matitinding tampok, mas desididong dating. Pero hindi lahat masaya. Ang kalbong ulo minsan nagiging dahilan para dumiretso ang pawis sa mata. Ibig sabihin, mayroon itong gastusin sa pag-operate. Ang aral na praktikal ay gamitin ang imahe bilang isang kasangkapan, hindi isang tatak na pambola sa sarili, dahil ang bawat bentahe ay may katapat na kahinaan. 5. Batas ng pundasyon, the foundation rule. Mayroong mabilis tumakbo, mayroong matibay maglakad dahil sa disenyo ng paa. Sa simpleng definisyon, ang flat feet ay tinatawag na paa na walang arko, na parang depekto sa paggawa, pero hindi iyan laging totoo. Inilarawan sa orihinal na teksto ang flat feet na parang off-road vehicle, mas matibay, sumisipsip ng lakas at mas mahusay dumikit sa lupa. Ipinaliwanag na ang mababang arko ay mas nakakatulong sa shock absorption kaysa sa matataas na arko. Ibig sabihin, mas kaunti ang impact sa shin bone. Si Sarah ay matatag maglakad sa matatarik at malalayong daanan at hindi madaling madulas dahil mas malaki ang contact area ng kanyang paa kaya mas mahusay siyang magbalanse. Pero kailangan sabihin, huwag nating gawing romantiko. May taong B na flat feet na masakit na ang paglakad. Kaya ang usapan doon ay hindi na superpower, kundi usapin ng pangangalaga. Ang mekanismo ng sistema ay parehong biolohikal na katangian. Depende sa antas at sa aktibidad. Pwedeng maging bentahe o maging pasanin. Ang aral ng optimisasyon ay pumili ng aktibidad na akma sa iyong disenyo. At kung masakit, unahin ang solusyon sa pananakit bago pag-usapan ang superpowers. 6. Ng pisika, the physics rule. Ang pagiging pandak ay hindi pagkatalo. Ito ay ibang uri ng kontrol. Sa simpleng definisyon, ang pagiging pandak ay hindi depekto, kundi maliit na body frame kaya madaling kumaliwa at mabilis mag-react. Sinasabi sa orihinal na teksto na ang mga pandak ay may mababang sentro ng grabidad, mabilis umikot na parang ang katawan ay kinokontrol na sports car. Si David na naglalaro ng sports na nangangailangan ng patuloy na pag-iwas, pag-ikot at pagpalit ng direksyon ay mas maliksik kaysa sa matatangkad na kaibigan dahil mas mababa ang kanyang rotational inertia. Binanggit pa sa orihinal na teksto ang isang nakakaintriga. Mas mabilis magpalamig ang mga pandak dahil magkaiba ang ratio ng balat kumpara sa kanilang bigat. May nakasulat pa na ang karaniwang pandak ay nabubuhay ng mas matagal, mga 2 hanggang 5 taon, bagaman ito ay istatistika lamang at hindi kapalaran. Ang likas na mekanismo ay bawat katawan ay ang optimal na solusyon sa isang problema. Ang pagkakaiba lang, hindi pare-pareho ang problemang iyon. Ang aral ng pananaw ay huwag sukatin ang lahat sa iisang pamantayan dahil ang bawat taas ay isang set ng ibang game statistics. 7. Batas ng intolerance, the intolerance rule. Ang hindi mo pag-inom ng isang bagay ay minsan nagliligtas sa iyo mula sa isang pangmatagalang bitag. Sa simpleng definisyon, ang lactose intolerance ay ang pagprotesta ng tiyan pagkatapos mong uminom. Parang pinindot ng katawan ang stop button. Sinasabi sa orihinal na teksto na halos 2/3 ng mga matatanda ang nakakaranas nito. Ibig sabihin, sobrang laganap ito kaya ang mga taong umiinom ng walang problema ang siyang minoridad. At kapag inalis ang gatas sa menu, napipilitan ng maraming tao na maging malikhain sa ibang pagkain, parang pagpapalit ng sangkap para manatiling masarap. Nagpapahiwatig din ang orihinal na teksto na ang pag-iwas sa gatas ay maaaring humantong sa pagkain ng mas maraming halaman at fermented na pagkain. Ibig sabihin, pagbabago ng gawi tungo sa mas sari-sari. Ngunit mayroon ding masamang dulot.
Kung papalitan mo ito ng matatamis o sobrang prosesong pagkain, ang hindi pag-inom ng gatas ay hindi automatikong nangangahulugang malusog. Ang mekanismo ng optimisasyon ay kapaki-pakinabang lang ang limitasyon kapag pinipilit ka nitong pumili ng mas maganda, hindi kapag binabayaran mo ito ng mas masahol pa. Ang aral ng aplikasyon ay gawing gabay ang limitasyon. Parang sinabi ng katawan ko na lumiko sa kaliwa, kaya lumiko ka sa tamang daan. 8. Ng pag-charge-discharge, the charge-discharge rule. Ang pagiging introvert ay hindi kaduwagan, kundi ibang paraan ng pag-charge ng baterya. Sa simpleng definisyon, ang introvert ay parang cellphone. Kapag nakikipag-ugnayan sa maraming tao, nababawasan ang battery. Kapag nag-iisa, nagpo-full charge. Inilarawan sa orihinal na teksto na ang mga introvert ay karaniwang nagmamasid at nakikinig ng husto, kaya nahuhuli nila ang mga detalye na nalalampasan ng mga taong maingay. Si Michael sa isang pulong ay hindi nagsalita ng husto, pero narinig niya ang isang nadulas na salita at nakita niya ang mahalagang punto na nagligtas sa grupo mula sa maling direksyon. Sinasabi pa sa orihinal na teksto na ang pag-iisa ay maaaring magpataas ng inobasyon, kaya maraming creative na tao ang nangangailangan ng solitude para makabuo ng ideya. Sa totoong buhay, may mga introvert na hindi naman takot makipag-usap. Ayaw lang nila ng walang kabuluhang chika at galit sila sa walang laman na social formalities. Ang psikolohikal na mekanismo ay mas malalim ang pagproseso nila sa impormasyon, kaya pinipili nila ang interaksyon para hindi mapagod ang utak sa information overload o basura ng impormasyon. Ang aral ng estratehiya ay huwag mong pilitin ang sarili mo na maging ibang tao. Pamahalaan mo ang iyong enerhiya at pumili ng larangan na nangangailangan ng lalim. 9. Batas ng iba't ibang paningin, the different sight rule. Ang hindi pagkilala ng mabuti sa kulay ay pwedeng maging dahilan para maging magaling ka sa pattern recognition. Sa simpleng definisyon, ang color blindness ay hindi ang pagtingin ng mas kaunti, kundi ang pagtingin ng iba. Nagmi-mix ang mga kulay kaya kailangan mong umasa sa liwanag at pattern. Binanggit sa orihinal na teksto na may halos 300 milyong tao na may ganitong paningin. Ibig sabihin, hindi ito pambihira. Sinasabi na ang mga colorblind ay mas mahusay makakita ng nakatagong hugis sa red-green camouflage tests dahil hindi sila nalilinlang ng kulay. Si David, kapag tumitingin sa isang chart, ay hindi nabababagag ng kulay, kaya napakabilis niyang nahuhuli ang trend sa pamamagitan ng shades at linya. Ang likas na mekanismo ay kapag humina ang isang information channel, babawi ang utak gamit ang ibang channel at hindi mo namamalayan na iensayo mo ang kasanayan sa structural analysis. Ang aral ng aplikasyon ay kapag mahina ka sa isang pandama o isang pamantayan, ilipat ang focus sa pattern at korelasyon. Correlation. 10. Batas ng tumatalong letra, the jumping letter rule. Ang hirap sa pagbabasa ay maaring magbigay ng kakayahan sa pag-iisip ng big picture. Sa simpleng definisyon, ang dyslexia ay parang nagbi-breakdance ang mga letra sa pahina. Parang gusto mo nang magalit agad. Sinasabi sa orihinal na teksto na halos 10% ng populasyon ang nakakaranas nito at hindi ito nangangahulugang mahina ang kanilang talino. Inilarawan na ang utak nila ay madalas dumaan sa shortcut. Sa halip na hatiin ang mga salita ng paunti-unti, kinokonekta nila ang buong mapa ng kahulugan. At dahil nakikita nila ang mapa, magaling sila sa system thinking. Nakikita ang mas malaking modelo sa halip na mas stuck sa mga bantas. Tinawag ito sa orihinal na teksto na isang neural trade-off. Hindi gaanong mahusay sa pagbabasa pero mas malakas sa visualization at istruktura. Si Michael, na natututo gamit ang visual, sa paggawa at sa simulation, ay mabilis na umaangat sa design, engineering at pagkukwento dahil kaya niyang magtayo ng kastilo sa isip. Ang aral ng kasanayan ay huwag mong ikulong ang sarili mo sa isang estilo ng pag-aral. Piliin mo ang paraan ng pag-aral na akma sa utak mo at gawin itong pangmatagalang bentahe.
11. Batas ng paglipat ng channel, the channel switch rule. Kapag kulang sa tunog, maaaring i-upgrade ng utak ang paningin. Sa simpleng definisyon, ang hearing impairment ay parang pagpalit ng network mula sa radyo patungong Wi-Fi. Hindi nawawala ang koneksyon, nagpapalit lang ng channel. Sinasabi sa orihinal na teksto na kapag ang pandinig ay nasa likuran, maaring tumaas ang puntos ng ibang pandama, lalo na ang reaksyon sa galaw sa gilid ng mata. Si Sarah sa mataong lugar ay hindi masyadong makarinig pero napakabilis niyang tumingin. Nakakakuha ng signal gamit ang facial expressions at galaw, kaya minsan mas mabilis pa ang kanyang reaksyon. Binibigyang diin pa sa original na teksto na ang sabay-sabay na paggamit ng maraming anyo ng komunikasyon ay nagpapatibay sa utak. Ang likas na mekanismo ay ayaw ng utak mag-aksaya ng resources, kaya ililipat nito ang processing power sa bahaging magagamit pa. Ang aral ng sistema ay huwag lang tingnan ang nawala. Tingnan mo kung saan nagbawi ang sistema dahil kadalasan napakalaki ng pagbawi nito. 12. Ng environmental whistle, the environmental whistle rule. Ang pagbahing ay maaari ding maging super sensitive na sensor. Sa simpleng definisyon, ang seasonal allergies ay makita lang ang halaman, babahing na parang machine gun, nakakapagod pakinggan. Inihaling tulad sa orihinal na teksto ang mga taong may allergy sa pollen detector, habang ang iba ay dumadaan lang at walang nararamdaman. Sinasabi na ang matinding reaksyon ng immune system na ito ay parang environmental alarm na minsan ay nakakakita ng maagang pagbabago. Si Ana, dahil laging nag-aalangan, panay ang linis ng bahay at mahigpit sa air filter. Hindi sinasadyang nabawasan niya ang panganib ng matagalang paglanghap ng alikabok. Ibig sabihin, ang pagkainis ay kapalit ng disiplina. Ang psikolohikal na mekanismo ay kapag pinipilit ka ng katawan na magbigay pansin, natural kang nagiging mas mahusay na tagamasid ng kapaligiran kaysa sa iba. Ang aral na praktikal ay hindi kailangan maging mayabang dahil sa pagbahing, pero pwede mo itong gamitin para mamuhay ng may disiplina at protektahan ang kalusugan ng mas matalino. 13. Ng pagkilala, the recognition rule. Ang hindi pag-alala sa muka ay maaring pumilit sa iyo na maging magaling sa pagbabasa ng kilos o body language. Sa simpleng definisyon, ang prosopagnosia, face blindness, ay parang face recognition software na naglalag, parang pamilyar ang lahat ng makasalubong pero hindi ka sigurado. Sinasabi sa orihinal na teksto na ang kondisyong ito ay may iba't ibang antas at tinatayang 1 sa 33 tao ang nakakaranas nito. Ibig sabihin, posibleng may tao sa paligid mo na nabubuhay ng ganyan. Pero inilarawan din nito ang magandang compensating power. Kinikilala ka nila sa boses, sa loobin, postura, paraan ng paghawak ng baso. Ibig sabihin, matala sila sa detalye ng tao. Si Michael, na natatakot na magkamali ng pagkilala sa kapartner, ay nagsasanay na tandaan ang paraan ng pag-uusap at kaugalian, kaya hindi siya madaling maapektuhan ng panlabas na anyo sa paghusga sa tao. Ang psikolohikal na mekanismo ay kapag hindi ka makadepende sa muka, lumilipat ka sa pagdepende sa kilos o behavior at mas totoo ang kilos kaysa sa muka. Ang aral ng Panawan ay ang pagiging mahina sa isang channel ay maaaring magpatibay sa iyo sa iba kung handa kang mag-ensayo sa tamang direksyon. 14. Ng auto-destruct switch, the auto-destruct switch rule. May gene na nagdudulot na hindi ka makainom at minsan ito ay tagapagligtas ng buhay. Sa simpleng definisyon, ang alcohol intolerance ay pagkatapos uminom. Ilang minuto lang, namumula ang muka na parang ilaw, tumitibok ang puso na parang tambol, wala pa sa kasiyahan, gusto nang huminto. Pinangalanan sa orihinal na teksto ang isang enzyme na ALDH2 na nag-rage quit, kaya naiipon ang intermediate toxins at nagiging iritable ang katawan. Pero dahil sa pagkairita, maraming taong may ganitong gene ang hindi madaling malulong at mas mababa ang pinsala sa atay. Parang ang katawan ay may naka-install ng party off button. Si Ana ay nakikita ang mga kaibigan na umiinom ng walang preno, samantalang siya, kaunting inom lang, hindi na kaya.
Pero kapalit nito, naiwasan ni Ana ang maraming hangal na desisyon dahil sa kalasingan. Ibig sabihin, ang panandaliang kawalan ng saya ay kapalit ng pangmatagalang kaligtasan. Ang likas na mekanismo ay minsan pinoprotektahan ka ng biyolohiya sa pamamagitan ng pagpapamuka sa iyo na kamuhian ang bagay na makasisira sa iyo. Ang aral ng estratehiya ay kung nag-alarm na ang katawan, huwag mong piliting patayin iyon dahil sa pride, dahil ang babalang iyon ay maaaring life raft. 15. Batas ng pagwawakas. Ang superpower ay hindi basta bumabagsak, nagmumula ito sa paraan ng paggamit. Sa simpleng definisyon, ang superpower ay hindi mahika. Kinuha mo ang isang limitasyon at ginawa itong partikular na kasanayan. Si David na may pag-aalala ay ginawa itong ugali ng paghahanda. May checklist, may plan B, at ginagamit niya ito para maging maingat sa trabaho. Si Ana, na introvert, ay hindi nagpumilit na maging life of the party, kundi nagsanay siyang magsalita ng kuunti pero may dating, makinig ng husto at gumawa ng dekalidad na produkto. Ang isang tao, si, na nahihirapan magbasa ay lumipat sa pag-aral gamit ang diagram, modelo at praktikal na aplikasyon at ginawa ang big picture na bentahe sa kanyang karera. Ang mekanismo ng sistema ay ang kahinaan ay raw data lang, habang ang kalakasan ay data na naproseso na at naging kilos. Ang aral ng aplikasyon ay huwag magtanong ng bakit ako ganito, kundi magtanong ng paano ko gagamitin ito para magkaroon ng resulta. 16. Konklusyon para madaling tandaan at maintindihan. Sa huli, maraming bagay na nilagyan ng tatak na kapintasan ay dahil lang nailagay ka sa maling kapaligiran. Kapag naintindihan mo ang mekanismo ng compensatory power, titigil ka sa pagkamuhi sa sarili mo at sisimulan mong i-optimize ang paraan ng paglaro. Kung gusto mong i-upgrade ang iyong kaalaman at sanayin ang iyong pag-iisip sa simpleng paraan ngunit matalas, huwag nakalimutang mag-subscribe sa channel para magkita-kita tayo sa susunod na video.